Hi! Hello everyone! Present na naman po tayo sa isa na namang adventure na ating pupuntahan ngayong araw ng linggo at gusto ko rin po syempre na present din kayo sa aming travel na ito. Narito na nga po tayo ngayon sa barangay na po, mas kilala po siya sa tawag na Malabon dito sa Santa Cruz, Marinduque kasi po isa na namang pasyalan ang pupuntahan natin papuntang Masalukot, Santa Cruz, Marinduque at binabagtas natin ngayon ang kahabaan ng barangay na po. At nakita ko na nga po ang marker ng ating pupuntahan, ang Panuluyan Farm Stay. At narito po tayo ngayon sa isang malaking tulay na nagdudugtong sa barangay na po at barangay Pulong Parang. Marami po ang experience sa lugar na ito kasi po nung nagtuturo pa po ako sa malapit na barangay dito. Na-experience ko pong sumakay sa bibig o dun sa pinakang bunganga ng backhoe, isang heavy equipment para lang po makatawid kami sa baha nung panahon na yun kasi hindi pa po ganun kagandahan yung tulay, parang spillway pa lang po noong panahon na yun. So ito po, umaakyat na po tayo sa barangay Masalukot at nakikita ko na po ang green na paligid. Madalas din po ako dito nung medyo bata-bata pa kami kasi po may mga klase din kami dito at mga kaibigan, kaya po gagawin din po kami sa lugar na ito. Narito na po tayo sa pinakaibabaw ng barangay Masalukot at mayroon din po dito mga rice field tayo makikita, mga burol at higit sa lahat po napaka-green po ng paligid ngayon sa lugar na ito. Ayan po, at napansin ko po talagang maganda na at malaki nang in-improve ng kalsada dito. Hindi katulad po nung unang panahon na hindi pa po ito improve, rough road pa po lahat, kaya po nakakatakot noon kapag tumatagilid ang jeep sa aming pagbibiyahe noon dito. Pero napakatagal ko na pong panahon na hindi nakapunta dito, lalo na po nung nalipat ako ng district na hindi sakop ang barangay na ito, ang school dito. Kaya hindi na po ako nakakagawi dito. Wala po kaming idea kung saan pa mismo yung saktong lugar ng Panuluyan. Pero tuloy-tuloy lang po kami sa aming biyahe at ini-enjoy namin ang magandang paligid. At ito nga po yung Masalukot Elementary School at sa isip ko malapit-lapit na siguro ito. At narito na nga po tayo sa Panuluyan Farm Stay. At ito na nga po, narito na tayo sa pinakabungad o entrance ng Panuluyan Farm Stay. At alamin natin, papasok tayo sa loob para malaman natin ano ang mga accommodation dito, ano ang kanilang mga facilities. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Pag-akyat nga po doon dahil elevated po sa kalsada ang lugar na ito, kaya po aakyat pa tayo ng mas mataas-taas na lugar mula sa kalsada. At dito nga po sa entrance, nakapag-picture na rin po ako at nakakuha ko ng footage o yung kinover ko na rin po yung mga view dito haba pong yung dalawa kong anak nag-entrance na doon. Meron po dito mga organic na product, may sabon, may mga delicacies na galing sa cacao, yung parang mga chocolate bar, pure and organic. So haba pong yung dalawa kong anak ay nag-inquire doon magkano sa entrance, parang sa pagkaalam ko po ay 100 pesos each. At ang pinakang unique po dito is yan po mga rules na yan, kagaya po yung mga patakaran na yan, walang plastikan, ingat-ingat sa paglalakad. I-discuss po yan, kumbaga po nagkakaroon muna ng briefing bago tuluyang umakyat doon sa mas mataas na area ng Panuluyan Farm Stay. Ang kagandahan po kapag oriented po ang mga bumibisita dito, mga customers o yung pumupunta dito, nagiging aware po kung ano ba ang kaibahan nito. Sabi nga po hindi daw ito resort, sabi na nag-orient sa amin. Kaya po binibilin din po nila talaga yung kalinisan. Doon po yung aming sasakyan sa baba. So
So umorder na nga po pala ng pagkain yung aking mga anak para po pag napagod na kami sa paglalakad dun sa taas i-warning na lang po kami na pwede na para po kami ay kumain din naman after kasi mapagod din po ang pagbabiyahe at pamamasyal. Super cute nga po pala at magaling yung makipag-communicate itong ating front desk officer dito. At pagkatapos po kaming ma-orient at mabili na ng mga dapat, mga do's and don'ts sa pag-stay natin sa kanilang farm, umakyat na po tayo. At syempre po kahit magaganda ang mga buildings, mga landscape, may na-miss po talaga ako doon po sa mga para po mga view deck na makikita ko yung mga bundok, dagat, at yung kabuuhan po noong lugar. So mabilis lang po ako sa umpisa na pag-akyat pero sa tingin ko mataas-taas pa pala kaya medyo naglaylaw muna ako. Pagdating nga po pala dun sa itaas may sasalubong na sa amin na nag-entertain doon at ginaguide kami kung saan ang tamang lugar. Ayan, sige po, akyat lang tayo. Ayan, hindi niya mapigil talaga, magtuturo at magtuturo yan. Tutorial, si Madam. Ganda po talaga ng kanilang lugar, overlooking sa magaganda ng bundok. Umakyat pa po nga kami ng umakyat sa mga bamboo na stairs. Pagdating po sa area na ito, pagpapasok na sa mga kubo, magtatanggal po tayo ng sapatos o sandals para po manatiling malinis ang ating mga native na kubo. Ang ganda po ng pagka-design ng kanilang mga kubo na tinutuluyan para kung feeling mo nasa Thailand ka, ang gaganda po na at malinis po ang kanilang mga facility. Pagdating nga po doon sa pinakang ibabaw na nag-stay po kami doon sa kubo, nag-picture po kami doon at nagkwentuhan habang nainip kami bakit hindi pa kami tinatawag sa amin order na pagkain. Kulang po ang aming team ngayon kasi yung bunso kong anak ay nasa Manila kaya po 4 lang po kami ngayon dito sa aming travel. Masaya po pag magkakasama ang magpapamilya kahit po may kanya-kanyang trabaho, gawain sa araw-araw kakaroon pa rin po tayo ng chance na makapamasyal kahit po walang okasyon basta maisipan po at may counting budget. Pagkatapos po ay free ang time at wala po kaming pinag-uusapan dyan tungkol sa aming mga trabaho na mag-anak. Basta po nag-enjoy lang kami, nagpipicture, humihiga-higa para po kaming mga bata na lahat na lang na mamunting bagay aming pinapansin at aming pinag-uusapan. Dami po naming ideas. Parang kala mo po alam namin lahat ng mga paano ito ginawa. Ate Tetel, hi! Itong lugar na ito. At ang galing ng pagkapili na nag-invest sila sa lugar. Kita nga po namin ang iba pang mga visitor dito. Ang ganda namang color combination. Saya po nila habang nagpipicture. At ini-enjoy po ang napakagandang paligid. Tingnan mo naman breathtaking view. Parang kay Dibilya daw yung sa mga color combination nila, sa structure. Yun nga po ay isang barangay na natatanaw mula rito sa itaas ng barangay, Masalukot. Ayan po, dumudungaw lamang sa bintana ang aking mag-aama doon at feeling nila sila yata ang may-ari nito. Feeling nila lahat ng kanilang tinuturo, yan, mga yan, lahat ng naabot ng tanaw na yan, hindi amin yan.
Huminga lang daw po. Huminga lang. Kaso may upuan kaya humiga ako. Huminga, silent N, humiga. Sarap po sa pakiramdam lalo pag nakalapat yung likod. Sarap po humiga, sumandal. Yung panganay kong anak nag-i-emote doon habang silang magkapatid nasa malaking duyan. Magbabak to Manila na daw yung si Ate Aden. Kaya nakaisip na magpasyal uli. Bali 1 taon lang pong pagitan ng anak ko na yan. Kaya po parang hindi nalilito sila kung sino panganay bunso. O naman po ay parang nag-yoga doon, nag-stretching na may pa-silhouette. Nang mapagod po ay kami sumandal na uli din sa ratan na upuan at ang sarap sa pakiramdam sa likod. Habang yung aking 2 anak doon ay kumakaway-kaway na parang mga bata. Native po ang mga team dito at nagagandahan po ako sa parang mga baul na mga ganyan. Nakaka-vintage feels. Yung pinakailalim nga po pala ng mga kubo, sinisilip namin. Parang palang pwedeng higaan. Siguro po yung pag may aming nag-overnight stay dito, meron po doon Doon po mga yung aming barangay. beddings. And then dito Yan, kita po ang 3 isla ng Santa Cruz. Siguro po maniwaya yung pinakamahaba na yun nakikita ko. At barangay, mga neighboring barangay dito is yung pong pinakatuktok na yun ay Kulapnit. Kita rin po ang barangay Di Villa. Yun po may mga bahay-bahay doon ay barangay Di Villa. Na-notice ko rin po ang mga unique na halaman sa farm na ito. Marami po akong nakita na halaman na hindi pangkaraniwan na talagang halatang kinulture at inalagaan para kung galing man po yun sa ibang lugar, nabubuhay pa rin po dito sa lugar na ito. Yun po yung barangay Makulapnit. Kitang-kita po yung ginagawang kalsada doon sa tuktok. Maya-maya po ay bumaba na kami. Dahil po marami pa kaming ikuti. Meron nga po palang isa pang magandang structure o parang native din po siyang building doon sa pinakataas. Kaya lang po nung pagkapunta po namin ay parang naka-reserve at baka po meron mga bibisita doon, isang team o isang group. Kaya po hindi na namin naikot yung bandang itaas. Kaya bumaba na po kami. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Panuluyan. At Together with the fam. in-enjoy pa po namin ang magagandang view. Ito nga po pala yung aking anak. Aden, present. Lukod, Santa Cruz, Marinduque. Mad Divine. Present. Art. Present. Kaya present tayo mga ka-present. Yung nakalagay na, deserve. Yan. Nagre-radio broadcasting din po siya Ito nung lang malinaw. college at nag-compete na din po sila sa Palawan. Kaya may background po siya sa Kakain naman tayo ngayon voice dahil talent. tayo nagugutom na. Hello mga ka-present. Narito tayo ngayon sa Panuluyan Island Harvest. At narito po yung pinaka Siyempre po ang main mga na kapresente lugar hindi nila. rin magpapahuli sa kanyang vlogging. Itutur ko po kayo dyan habang nag-aantay po kami ng food na aming in-order doon sa baba. Saya po dito guys. Pasensyahan nyo na po at parang napakabilis ang kanyang Mayroon po pagsasalita. din dito. Sa banda dito ay mayroon Habang may din, mga overlay pictures private po dito, property. enjoy nyo na lang po. At bababa po muna tayo dahil nag-bell na po yung ating in-orderan ng food. Ang pinakang unique po sa farm na ito is mga organic po at yung mga harvest po dito sa mismong barangay ng Masalukot. Dito po ito sa Santa Cruz, Marinduque, Philippines. Organic po ang mga food na siniserve nila. Hindi po sila nagsiserve ng katulad po ng mga soft drinks, mga processed food. Lahat po ay papakita ko po sa inyo yung kanilang mga
okra, mayroon din mga herbal. Ayan. Ganyan po kaganda. Ito naman po yung medyo modern side po nitong ating pinuntang farm. Naroon po si Mr. Ayan po. Tutour ko po kayo sa iba pang part nito. Medyo bababa na po kami dahil medyo umaambo na. Ha? Nandyan yung kakao. Cool. My favorite color is red. Flowers are also red. Meron din po dito chimnea. Doon po sa barangay na yon, doon po yung lugar na doon po ako lumaki. Hindi, pinanganak muna. Doon po yung bundok ng Makulapnit. Then ito pong nakikitang barangay dito sa baba. Barangay po na yan po ay Barangay Divilla. Then pag akit pa po doon, yun po yung Kaganhaw, and then pag bumaba na po, yun po yung Makulapnit na ang akin pong home barangay. Noong ano yun, anong taon ako pinanganak doon? 1975. Doon, yan po. So, papakita ko pa po sa inyo yung ibang mga areas dito. Ang pinakang theme ng ano bang theme yung ganito na, yung mga color niya is hindi common na mga color. Parang feeling ko is parang may pagka-modern na parang Indian or Arabian ang mga color dito, at saka yung mga structure, tsaka po yung mga design na ganyan. Yan. Yeah. So pupunta po muna ako doon sa aking mga ka-family dito. Kasi po narito na yung aming order. Yung order namin. Ayan po. Mukhang uulan. Kala ko ba ito halo-halo? Ito pala salo-salo. Napakaganda. Clean as you go. Clay go. Kung ano na lang yan nandyan, kung ano na lang yung matoto. Available. Ganda po dito yan. Kasi ang sinagutsod mo. Ito. May kulay. Yeah, okay na. Walang ma-order. Dapat may isa pang rice pan. Pwede naman mag-order. Walang ma-order. Okay. Masakot ang tiyan ko sa pusit. At natatakan mo. What is this? Ayos ba ito? Parang tama rin. Ang palo? Yari ito sa ano? Malagkit. Glutinous rice. Na nilagyan lang nila ng iba't ibang color. Kala ko ba ito halo-halo? Ito pala salo-salo. Kain ka na. Yeah. Parang bahay siya na may gate. Bayan? Sabi? Pabalik na. Pabalik na yun. Pag lumiko ka na pababa doon, maakit ka ulit doon. May ko na? Malapit na. Maakit ka ulit sa mga... Asan si Tete dyan?
ulo. Ah, si Ate Edrin dyan. Wala. Siya Ano pa mamay, pinakula ng ulo? siya may wala ng ulo sa pagsaid mo na yun. Nagnaban yung baka. Ano nga? Wala tayo. Ano container? Tama na. Pindutin mo ulit. Para mamatay. Maya-maya po bumaba na kami. At kahit itong aking isang video clip na ito parang pabaliktad na ko sinama ko na rin po at pagkaganda naman ng aking step down na portion dito. Kaya po nakapag-picture pa kami pababa, hindi pa po kami matapos sa aming picture taking sa gaganda po ng mga view at mga spot po dito sa Panuluyan Farmstay. Mukhang paalis na po kami dito sa moment na ito. Maibigyo mo dito mga dalakad. Dito ba? Bumaba na nga po ang aking mag-ama at ang aking asawa po ay dala ng aking bag. Sabi pag daw ang lalaki nagbibitbit ng bag ng babae ay pagka-sexy tingnan. Bakit bumili ng sasakyan sa tita natin? Kanya ba yun? Why? Walang po ang aming... May mga pahabol pa po kami mga coverage dito. Ito po ang bago aming fourth umalis. owner. This our fourth owner. Ito pa lang po ang nakayanan naming sasakyan. Ang aming fourth owner. Yes! Maganda man din para tindahan mo. Mga souvenirs. Kung gusto niyo pong bumisita sa lugar na ito, dito po ito matatagpuan sa Barangay Masalakot, Santa Cruz, Marinduque. Bye for now. See you!